The question is, bakit pag binasa natin ang Bible, ang mga himala na ginawa ng Lord ay laging galing sa imposible? Katulad nga ng nakasulat sa Luke chapter 7 verse 11 hanggang 17, nung may isang balo na nagluluksa dahil sa namatayan ng anak na lalaki, sinabi niya sa balo, "Huwag ka nang maginagpis." At nilapitan niya yung kabaong at sinabi ni Kristo sa patay, "Binata, bumangon ka." At nabuhay ang binata. Tulad din sa Luke chapter 5 verse 18 hanggang 26, nung may isang paralyzed na idinaan pa sa bubong para makita lang ni Kristo. Nakita ng Lord ang faith nila, kaya sinabi niya, "Your sins are forgiven. Rise up and walk." At gumaling nga ang lumpo at lumakad. Tulad din sa Mark chapter 4 verse 35 hanggang 41, nung natakot ang mga alagad sa unos at alon, ang sabi ng Lord, "Peace, be still." At tumigil ang unos at alon at naging napakakalmado ng dagat. Ganon din sa Old Testament, sa panahon ni Noah sa Genesis chapter 7 verse 4, na sinabi ng Lord na magpapaulan siya ng 40 days and 40 nights, sa panahong hindi pa nakakita ng ulan si Noah, at nangyari nga na umulan. Nung sinabi ng Lord na papapasukin ng mga hayop sa arko kada pares, malamang iniisip ni Noah, paano ba papapasukin ng mga hayop? Paano sila tatawagin? At nangyari nga na pati pintuan ng arko ay Diyos ang nagsara. Ganon din sa panahon ni Abraham. Sa Genesis chapter 17 verse 17, nang nagpatira pa si Abraham, natawa at nasabi sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa kaya ako, 100 taon na ako." At manganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na. At nangyari nga, naging anak nila si Isaac. Example din si Zacarias sa New Testament. Sa Luke chapter 1 verse 18, nung sinabi ng anghel na magbubuntis si Elizabeth, na napatanong siya na paano mangyayari yun, parehas na silang matanda ng asawa niya. At nangyari nga na naging anak nila si John. Bakit nga ba sa imposible gumagawa ang Lord ng himala? Gusto lang ipaalam sa atin ng Biblia na dapat tayong maniwala at magtiwala sa Diyos na kaya niyang gawin na gumawa ng himala sa buhay natin, na kaya niyang mag-provide para sa atin, na kaya niyang magpagaling para sa atin sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, na kahit sa simpleng sipon, ubo, lagnat at sakit ng ulo, ay hingi natin sa Kanya yung kagalingan. Kung hindi tayo magtitiwala sa Lord kahit sa simpleng bagay lang o di kaya sa simpleng sakit karamdaman lang, paano pa tayo makapagtitiwala sa Lord patungkol sa mga imposibleng bagay? Mula sa simple hanggang sa imposible ay dapat ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat dahil Siya lang naman talaga ang tanging matatakbuhan natin at tiyak na maaasahan natin. Dahil walang imposible sa Diyos na minamahal natin.